Bawang Hilonggo. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan, meron na naman tayong latest update ngayong araw na ito mga kababayan, no? At bago yan, isa muna no, sa pagbati at dalamhati sa ating kababayan na kabayan nating vlogger. Talagang ito po'y ipinaglalaban ang ating PBBM, ang ginagawa ng gobyerno ngayon dito sa bansa sa mga naninira no sa ating PBBM. Siya po'y talagang matapang na nilalabanan ang mga nagpapakalat na fake news tungkol sa ating PBBM mga kababayan. So nakakalungkot lang kasi nangyari sa kanya ito mga kababayan. Grabe, nakakaawa naman ang kababayan nating kapwa vlogger, mga kababayan na pinatay po sa Davao, mga kababayan. Sana po, mga kababayan, ay hiling ko lang, sana po, no, ay mabigyan kaagad ng agarang hustisya itong kababayan natin na binaril po na kapwa nating content creator doon po sa Davao, mga kababayan. Ayan po siya mga kababayan, makikita nyo, yan po si, kung tawagin natin, si Amigo ng Bayan. So yan po siya mga kababayan. Condolence po idol, sana kung saan ka man ngayon, gabayan ka sana ng ating mahal na Panginoon. At alam namin talaga ang paninindigan mo at paniniwala mo ay para sa bayan. Maraming salamat sa iyo idol. So yun, so ito naman po mga kababayan, meron lang akong i-share na talagang pinalagan ni Lucas Bersamin si Panilo, mga kababayan. Kasi meron kasing pahayag si Attorney Panilo, mga kababayan, tungkol doon sa pagtanggal po no ni PBBM o pagsabatas na tanggalin ang Vice Presidente at ang nakaraang administrasyon, ang mga ex-president, mga kababayan, sa National Security Council, mga kababayan. Karapatan po yan ni PBBM, mga kababayan. At dapat lang, kasi wala naman pahayag ho ang VP natin tungkol dito sa nangyayari sa bansa natin, lalo-lalo na pagdating po sa West Philippine Sea, sa seguridad ng bansa. Kasi alam nyo mga kababayan, ang National Security Council, ito po ang magpapayo, ang mga miyembro sa National Security Council, ito po ay magpapayo sa ating Pangulong BBM sa labas at pangloob na depensa natin. Eh, paano kung merong kasama sa National Security Council na walang pakialam o hindi siya nagkokomento sa mga nangyayari sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Wala siyang komento sa mga pangaras ng mga barko ng China. So, meron pa siyang mga binabatong mga paninira sa ating gobyerno, kay PBBM, na siya ay nasa gobyerno rin. Kaya tama lang siguro na tanggalin sa National Security Council para naman po mga kababayan, malaya ho ang ating BP kung ano po ang gusto niyang gawin, mga kababayan. Diba? So, ito mga kababayan, sinabi po ni Lucas Bersamin, mga kababayan, ito babasahin ko lang. Mayroong akong nabasa that something that reminded me the Panilo during his time as President Advisor. Also, advocate the explosion of BP Lini Robredo. He has no moral authority to question the decision of the President. So mga kababayan, noong panahon kasi ni Lini Robredo, mga kababayan, ganun din ang ginawa ng past administrasyon. So bakit ngayon, kine-question ni Panilo ito mga kababayan ang ginawa ko ni PBBM ngayon, kung sila nga dati, 'di ba? Ang ginawa nila kay BP Lini Robredo, 'di ba? Kung matatandaan natin, 'di ba? Kung sirain at pahirapan ng past administrasyon si Vice President Lini Robredo, ganun-ganun na lang. Pero ngayon kay BBM,
Wala namang ginagawang ganun si BBM. Bagkus ang naririnig ko natin sa BP, siya po ang bumabato ng mga paninira. Pero pa siyang pagbabanta na ginawa sa ating Pangulong BBM. So kayo mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito sa mga pahayag ni Panelo din na talagang kina-question ng ginawa ni BBM? So meron pang iba, si Harry Roque, ay ano daw ho ay signal ng martial law. Pero sila na naman nagsasabi niyan mga kababayan. Hindi porket tinanggal ho ang BP natin ay mag-start na po ng martial law mga kababayan. So ang pinapangalagaan lang ho dito ng ating Pangulong BBM ay ang seguridad ng bansa. Siyempre alam niyo naman ang National Security Council mga kababayan. Yan po nila pinag-uusapan kung ano pong mga gagawin nila, lalo-lalo na pagdating po sa West Philippine Sea. Kung may isa pong miyembro na hindi po sa tapat sa ating gobyerno, so maaari pong magkaroon ng alam niya na mga kababayan. So ito po mga kababayan, may dagdag balita lang ho ako sa inyo ngayon. Ito po ay talagang panglimang impeachment na po ng ating BP ngayon mga kababayan, na inihain po ng ating mga kapulisan. So ito ata yung mga kababayan, yung sino ba yun? Yung si Lopez na ilipat ng ospital, mukhang naitulak ata yung mga kapulisan doon mga kababayan, at mukhang nasigawan pa ng ating BP mga kababayan. Kaya ito siguro yun mga kababayan sa ating babasahin. Panglimang impeachment versus Sara Duterte. Mga general, nag-file na ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Naku po mga kababayan, mga general, mga kababayan, kasama na ho dito si General Torre, mga kababayan. Nako mga kababayan, ano kaya naman ang masasabi ho ng mga didilis dito? Kasi nga mga kababayan, kapag ikaw ho ay mabait at ikaw ay binabato ng mga paninira, so yung babalik ho yun sa mga naninira sa kanila mga kababayan. Tulad ng mga ginagawa ko ngayon ng mga didilis, di ba? Puro sila paninira, puro fake news, pero mga kababayan, bumabalik sa kanila. Katulad na lang ho mga kababayan, yung sa INC. Ito, sa INC mga kababayan, ito, kilala niyo yan. Si Rosalinda, di ba? Tuwang-tuwa sila. Ito na daw ang panahon ng pagbaba ni Marcos kay BBM. Papatalsik kay BBM. So gusto nilang sabayan ang rally ng INC mga kababayan. Ito lang, merong in-announce po ang INC, ang Iglesia ni Cristo, na huwag yung sabayan ang rally ng INC. Kasi yan ay rally for peace. Hindi ho para po kanino. Para po yan sa lahat. Gumawa kayo ng sariling rally na kayo lang. Huwag yung isabay doon sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Mga didiles, paano ba yan? I-fake news na naman. Alam nyo mga kababayan sa mga ginagawa nila ngayon, halos fake news na lang po lagi mga kababayan. Laging fake news po yung ginagawa ko ng mga didilis. Tulad niyan mga kababayan, di ba? Yung ginawa nilang pag-post na yan na suporta daw yan sa kay BP Sara Duterte, yung pag-rally po ng INC. Yan ay suportado suportado ng INC ang panawagan ni PBBM na wag na ma-impeach po si Vice President Sara Duterte. Yun po ang panawagan ni PBBM. Sinuportahan mo ng INC yun, ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sinakyan naman ng mga didiles. Akala nila, susuport yan ang Iglesia ni Cristo kay BP Sara Duterte. So, sinampal sila ng katotohanan ngayon ng mga, nabuking ngayon yung mga didiles. Kasi gusto nilang sabayan po ang rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Gusto nilang sabayan para sabihin na marami sila. Para ipagmamalaki na naman nila at ipagmamayabang na marami sila. Tingnan nyo nga lang sa EDSA, hindi nyo nga mapuno-puno ang EDSA na sinasabi ninyo. Ilang araw kayo doon. Ano nangyari?
walang nangyari sa EDSA, mga kababayan. Ngayon, bagong strategy na naman, 'di ba? Ngayon, bagong strategy na naman mga kababayan ang gagawin nila. Sasabayan ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, pinalagan sila, nabuking sila mga kababayan. Pahiya ngayon. Yung mga vlogger, lalo na, yung mga, ayan, si Rosalinda, lalo na yan. Yan siya yung nangawa dyan. Ang yabang pa. Ngayon, Rosalinda, ni Amor ka ngayon. Tulad nito, isang didilis vlogger din, mga kababayan, na naglabas. So, ano kaya yung masasabi niya doon sa mga napanood niya na sinabi po ng Iglesia ni Cristo? Ano kaya yung masasabi niya doon? Siguro sabi niya, na fake news na naman ako ng Iglesia ni Cristo. Ay, wala ka naman kasing ipinalabas na hindi fake news. Alos lahat na lang na nilalabas mo, puro fake news. Ba? Puro kasiraan, puro paninira sa gobyerno. Kung hindi mo i-chop-chop yung video ni PBBM, gagawin mo, gagawa ka ng issue, yung paglalakad ni PBBM, gagawan mo pa ng issue. Doon ka lang lagi gumagawa ng ganun para lang maipanira ka sa gobyerno Masaya ka na ba dyan? Natutuwa ka ba sa ganyan? Ha? Naluloko mo yung mga viewers mo, tulad niya, no? Nag-post ka na ganyan, no? Sabi niya, INC rally para suportahan si VP Sara ayon sa News 5. Ayon daw sa News 5, mga kababayan, kasi naglabas din kasi ang News 5, mga kababayan, na sabi ng News 5, yung rally daw ng INC ay support daw kay VP Sara Duterte. So na-fake news din ngayon yung News 5. Ngayon, ginamit ng mga didilis ang News 5 para hindi sila masyadong matamaan na sila ang naglabas ng fake news, mga kababayan. Pero talaga sa kanila po galing yan. Sila ang pinakauna naglabas niyan, lalo na si Rosalinda. 'Di ba? Ayan, tingnan niyo tong isang to. More video please. Ayan. So, huwag na natin yan. Baka mamaya i-subscribe pa ng iba yan Huwag na yan, mga kababayan. So, ayan, makikita naman natin, mga kababayan, sa kanilang mga na puro talaga fake news po ang kanilang inilalabas. Hindi pa nila sigurado, mga kababayan, kumbaga, pa lang, namaritis lang nila sa kabila. Dali-dali, vlog kagad, labas kagad, mga kababayan. Hindi mo na nila inalam kung totoo ba ito o hindi. Paano ngayon yan? Gusto nyo bang marinig ang sinabi po ng INC? Sige, paparinig ko po, mga kababayan, para hindi tayo matulad sa mga yan. Ito, pakinggan nyo to, mga kababayan, ha? Ito. Gusto nyo kung mag-rally, di ba? Ang layo na rin nyo. Huwag nyo po itong sasama dito. At huwag kayo sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Mga pinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na, suportado na tayo ng grupo malaki. Tapos ito agenda mo, hindi ko kami kasama yan. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally. Diba? Lagi yung sinasabi, diba? Ngayon, ano masasabi nyo dyan? INC mismo nagsabi niyan. Paano kasi? Alamin nyo rin kasi yung totoo. Magtanong din mo kayo sa INC. Kung totoo nga ba, ang suportado nila si VP Sara Duterte. Nako, ano na naman kayang pakulo ang gagawin ninyo para malusutan nyo yan? Ginawa yung fake news? Ano kayang gagawin nyo dyan? Ay, tuloy natin. Doon kayo sa sa ito pong rally ito, inulit namin tandaan nyo po, National Rally for Peace. Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Narinig nyo. Madidilis, ha? Para po yun sa kapayapaan. At suporta yun sa ating Pangulong BBM. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo napi-fake news kayo lagi ng mga didilis. Kaya alamin nyo rin yung totoo. Kasi kung dyan lang kung kayo manunood, nako, ginagawa lang kayong tanga niyan na mga yan. Ulit-ulit lang kayong gagawing tanga niyan. Sige po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.